Magandang umaga. So ngayon ay darako tayo sa lesson 12 ng Gifts of the Spirit. Sa katunayan ay natapos ko na ito kagabi pero mahirap maintindihan. Medyo napuputol-putol yung signal kagabi. Kaya itatry kong ulitin ngayon. Discerning of spirits, at mababasa natin ulit yan doon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11. Ganito ang pagkakasabi niya sa King James Version. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will. Okay, the discerning of spirits gives supernatural insight. This is supernatural insight into the spirit world. So, nahahayaan ng Espiritu Santo ang isang believer kapag ito ay nag-manifest na makita yung ano meron sa spirit realm, ano meron sa spirit world. To discern means to perceive by seeing or hearing. Sometimes, seeing lang, walang naririnig. Sometimes, hearing lang, walang nakikita sa spirit world. Sometimes, magkasama, seeing and hearing. Tulad ng mga nangyari sa akin nung ako ay nagsisimula pa sa ministry. Katunayan, sa Rema mismo, nung ako ay estudyante pa lang, madalas kong marinig ang boses ng Satanas. Minsan yung boses na narinig ko ay nakakatakot. Minsan yung boses na narinig ko ay parang boses ng isang bata na suplatida ang dating. At wala naman akong nakikita pero naririnig ko. At hanggang sa pagkatapos ko sa Rema, kahit saan ako pumunta, ay may mga times na maririnig ko mismo na akala ko minsan may tumatawag sa akin. Pero manifestation pala ng discerning of spirits. Minsan inisip ko na guni-guni lang. Minsan inisip ko na siguro naisip ko lang kaya niya ako tinawag. Minsan kinukumbinsi ko na lang sarili ko na ganoon. Pero alam ko na manifestation yun ng discerning of spirits na pilit akong gustong takutin ng Satanas. Pero talagang sa akin ay walang lugar ang pagkatakot. Natutunan ko yan simula nung ako ay simula nung nabasa ko ang 2 Timothy 1:7. 1 Timothy 1:7 nata yan. Basta yung laman niya is, God has not given me the spirit of fear. At pilit pa rin akong takutin ng Satanas. Kaya siguro kaya ganun. Nagme-manifest yung discerning of spirits at naririnig ko yung boses niya. Pero hindi naman siguro iaalaw ng Holy Spirit yun na mag-manifest yun kung alam niyang matatakot ako. And sometimes nagre-rebuke ako pag narinig ko yun. And sometimes binabaliwala ko na lang dahil nasanay na ako. At talagang wala akong takot talaga kay Satanas. Kaya kahit sa madilim, kahit saan ako pumunta ay walang lugar yung takot sa akin. Yeah, so yan ay hearing
sa spirit world. Sometimes seeing. Hindi nagmamanifest sa akin madalas yung makikita ko ang angel or demons or heaven or hell. Hindi nagmamanifest sa akin yon. Pero ang nagmamanifest sa akin ay makikita ko ang condition ng human spirit. Dahil ang discerning of spirits ay nakafocus siya sa spirits. It's either good spirit, evil spirit, or human spirit. At sa akin, nagmamanifest yung nalalaman ko yung spiritual, yung human spirit ng isang tao. Kaya ako, hindi ako bumabase sa physical expression ng isang tao pag may nakikipag-usap sa akin. Dahil may mga times talaga na ang tao ay iba yung kanyang nasa loob sa ipinapakita niya sa'yo. Lalo na pag sa counseling. Pag may magpapa-counsel sa'yo, kailangan sensitive tayo sa Holy Spirit kasi doon sa ating spiritual sensibility and spiritual sensitivity, pwedeng mag-manifest doon ang discerning of spirits. At kapag nangyari yon, ay maibibigay mo yung tumpak na counsel kasi hindi ka dumidepende sa expression ng kanyang muka at sa kanyang mga sinasabi. Nalalaman mo tuloy yung talagang kondisyon ng kanyang human spirit at base sa nakita mo, doon ka magbibigay ng counsel, doon ka magbibigay ng advice or encouragement, hindi base doon sa kanyang sinasabi, kundi base doon sa nakita mo. At may mga pagkakataon na ang isang tao, akala mo ang bait-bait sa'yo dahil ang sweet-sweet ng kanyang pagngiti sa'yo, ang tatamis ng kanyang mga salitang sinasabi sa iyo, gumagawa siya ng kabutihan para sa iyo at para sa mga mahal mo sa buhay, pero mayroon palang may natatagong galit sa iyo o inggit o anuman yung spirit na nag-ooperate sa kanya, ay minsan through the manifestation of the gifts of the Spirit, the discerning of spirits, ay pwede mong makita yung tunay na kondisyon ng kanyang puso. Nalalaman mo kung ano talaga ang kanyang pagkatao kapag nakita mo yung kanyang spirit. That is one of the manifestation of the gifts of the discerning of spirits. Not just discerning the world of the evil spirits, world of angels, world of God the Spirit. Hindi lang basta makita ang spiritual good side ng spiritual realm, but also the human spirit mismo ay makikita mo. So ang pagkakaiba ng word of wisdom at word of knowledge sa discerning of spirits, ang word of wisdom at ang word of knowledge ay medyo mas malawak yung kanyang nasasakupan dahil pwede sa tao, pwede sa lugar at pwede sa bagay. Pero ang discerning of spirits ay nakafocus lamang siya sa object ng spirit. Okay, so but sometimes ay nag-ooperate ito together. Minsan, pag nag-manifest ang discerning of spirits, alimbawa ang manifestation ng discerning of spirits ay meron kang nakitang demonyo na lumalambitin sa isang tao, and then biglang may word of knowledge na kasama nitong mag-operate. At ang word of knowledge halimbawa ay because of that spirit na nakalambitin sa kanya, yan ang nagkukos ng sakit sa kanyang spinal column. So nag-manifest together yung discerning of spirits and the word of knowledge. And sometimes nag-manifest ang discerning of spirits and then mayroong word of wisdom. Pag nakita mo halimbawa, through the discerning of spirits, nakita mo ang condition ng human spirit. Then mayroong word of wisdom
Sasabihin ng Lord sa'yo yung plano niya in the future. Bakit mo nakita yung present condition ng kanyang human spirit? So, pwede mag-manifest together. Tulad ng kung paano mag-manifest together ang utterance gifts. The gift of tongues, interpretation of tongues, and prophecy. May mga pagkakataon na nagmamanifest sila ng magkakasama. Ganon din sa power gifts. Nagmamanifest ng sabay-sabay yung gift of faith, the working of miracles, and the gifts of healings. So likewise, ganun din, nagmamanifest sabay-sabay minsan ang discerning of spirits, word of knowledge, and word of wisdom. Okay, so sasabihin ko na ng maaga para hindi ko ma-stop yung yung craving ninyo na malaman yung about spiritual matters or discerning of spirits. Nakakarinig kayo ng mga testimony about napunta ng heaven. May movie tungkol doon na isang bata napunta sa langit. Nung ako ay baguhan pa lang na believer, ang unang-una kong narinig at nabasa pa dahil may libro yon, si Robert Slerdon. Nung siya ay 8 years old, meron siyang testimony na na-caught up daw siya sa langit. At makaka-encourage yung kanyang mga senior doon sa kanyang libro at sa kanyang preaching. Then, si Jesse Duplantis. Si Jesse Duplantis ay bago pa siya na-caught up sa heaven, ang dami na niyang mga spiritual manifestations na naikwento. Katulad na lamang ng nakakakita ng angel at nakakarinig ng boses at kung ano-ano. And then, nabasa ko libro ni Mary Baxter na siya ay dinala daw ng Lord sa hell. And then, dinala din siya ng Lord sa heaven. Ngayon, kung tutusin, ang mga manifestations na ito, hindi naman talaga sila napunta sa langit or napunta sa impyerno ng buong buo. It's just a manifestation of the discerning of spirits. Binigyan sila ng Lord ng permission na makita kung ano yung nasa langit o makita kung ano yung nasa impyerno. Kaya nga iba sa kanila, hindi nila ma-explain kung paano nangyari. Tulad na nga lang ni Jesse Duplantis. No? Hindi niya ma-explain yung nangyayari sa kanya, and then all of a sudden, nandun na siya. Yan ay manifestation and discerning of spirits. Marami mga nagtitestimony, si Smith Wigglesworth at marami pang ibang ministers na nakita nila mismo si Satanas. Yan ay operation ng discerning of spirits. Yung mga iba, nakita nila ang angel. Halimbawa si Larry Thompson. Habang nagpipreach yan, nakita niya ang angel na nandun sa pulpito na binabangkapan lahat ng sinasabi ni Larry Thompson. So, yan ay manifestation ng discerning of spirits. Okay, so, iba yung discernment, yung personal discernment natin. Yung personal discernment natin, yung nakakaaninaw tayo, nakakasense tayo, nakakaramdam tayo. Hindi ito gift of discerning of spirits, kundi na-develop lang ito sa atin dahil sa ating pag-develop ng ating spiritual life or spiritual walk with God. Regular yung ating devotion sa Lord, regular yung ating pag-aaral ng Biblia, regular yung pag-meditate natin ng mga scripture verses, mga promises ng Lord, mga salita niya, minimeditate natin lagi, nagre-research tayo ng Bible, nagpipray tayo, nag-intercede tayo sa pamamagitan ng mga spiritual activities na yun, nadidevelop, nasa-sharpen yung ating spiritual discernment. Nakakabatid tayo, nakakaaninaw tayo. Pero iba yung gift of discerning of spirits. Dahil yung discerning of spirits,
nakikita mo mismo o naririnig mo kung ano yung nasa spirit world. While yung discernment ay nasisense mo lang siya on the inside of you. Nababatid mo lang siya. Pero wala kang nakikita o wala kang naririnig. Yan yung spiritual discernment, your personal discernment. Kutob, kumbaga, kutob lang, pero wala kang nakikita, wala kang naririnig. Pero yung discerning of spirits, may nakikita ka sa spirit world. May nakikita ka at naririnig ka o naririnig ka sa spirit world. Yan ang discerning of spirits. As the spirit wills, hindi ito pinipwersa. Kasi once na pinwersa mo ito, na sabihin mo, Holy Spirit, please gamitin mo ako through the discerning of spirits para makita ko kung ano nasa langit, makita ko kung ano ang kondisyon ng kanyang human spirit, para makita ko ang demonyo. Alam niyo, pag ginaganyan natin, binubuksan natin ang pintuan para tayo ay ma-deceive. Binubuksan natin ang pintuan kay Satanas para magkaroon ng error sa ating spiritual walk. So ito ay as the Spirit wills. Samantalang yung spiritual discernment ay it's up to you to cultivate it. It's up to you to develop it. It's up to you to sharpen your spiritual discernment. Yung gift of discerning of spirits, bigla na lang as the Spirit wills. Okay, so ang mga iba ay nagsasabi na mayroon ata akong gift of discernment. May mga narinig akong ganyan. Mayroon ata akong gift of discernment. Oh, bakit naman nasabi mo yan? May gift of discernment ka. Kasi nalalaman ko yung yung kondisyon ng isang tao. Nalalaman ko may nalalaman ako tungkol sa nakaraan niya. May nalalaman ako tungkol sa kasalukuyan niya. Nadi-discern ko. Yan sinasabi nila na meron daw silang gift of discernment. Ginamit lang nila yung word of discernment. Pero sa katunayan nun, nagmamanifest yung word of knowledge. Kasi yung word of knowledge nire-reveal sa iyo ng God or Holy Spirit yung past or present ng isang tao, isang lugar o isang bagay na hindi mo ni-research, na hindi mo inimbestigahan, basta gusto na lamang dumating yung knowledge na yan. So, yung manifestation or operation ng word of knowledge nag-ooperate sa taong ito na nagsasabing mayroon akong discernment or gift of discernment. Pero sa katunayan, word of knowledge yung nag-operate. Okay, so ang iba din naman ay so masyadong iniisip ang isang bagay, then nanaginip. At yung panaginip, sa totoo lang, wala naman siyang talagang revelation. Naiwan lang sa isip niya yung kanyang laging iniisip. At minsan sinasabi nila na discerning of spirits daw. Hindi, iba yung discerning of spirits kasi para kang nandoon mismo na reality pero yung dream walang reality. Kasi pag gising ka na, and wala na. Although naisip mo pa rin, pero wala na. Samantalang yung discerning of spirits, to the highest level yan kasi talagang nakausap mo si Lord, nakausap mo yung angel, o narinig mo yung demons. At alam mong wala ka sa panaginip. Kaya dito, tinan natin yung pagkaka-explain ni Apostle Paul na nag-manifest sa kanya ang discerning of spirits. Dahil ganito yung nararanasan ng mga nakakaranas o ginamit ng Lord sa discerning of spirits to the highest level. Hindi nila ma-explain kung bakit o kung paano nangyari. 2 Corinthians chapter 12, si Apostle Paul ito. Verse 1, sabi niya, "It is doubtless not profitable for me to boast. I will come to visions and revelations of the Lord. I will come to visions and revelations of the Lord." Yan sabi niya, "I know a man in Christ who 14 years ago, tagal-tagal na yon, whether in the body, I do not know, or whether out of the body, I do not know, but God knows."
So, nag-manifest yung discerning of the spirits na hindi niya ma-explain kung paano. Kung nasa katawan ba siya or wala siya sa katawan. Hindi niya alam. But God knows. And I know, I tuloy ko, God knows, sabi niya, such a one was caught up to the third heaven. Sarili niya ang tinutukoy. Tinutukoy niya, sarili niya. Na caught up siya sa third heaven. So, ang tinutukoy yung third heaven is the heaven of heavens. Kasi mayroong first heaven, yung sky, nakikita natin. And then, second heaven, yung kung nasaan yung atmosphere or nasaan yung mga planeta. And then, yung kung nasaan yung throne of God. Yun ay third heaven. So, na-caught up daw siya sa third heaven. Nilampasan niya ang first heaven, second heaven, napunta pa siya sa third heaven. Pero hindi niya ma-explain kung nasa katawan siya o wala siya sa katawan. Hindi niya ma-explain. Pero God knows, but it's real, sabi niya. So ganyan, pag nag-manifest yung discerning of spirits to the highest level, hindi mo ma-explain kung paano, hindi mo maintindihan kung nasa earthly body ka ba or wala, but it's real. Nangyayari talaga. So maraming maraming testimony na ganyan ang kanilang tinutukoy. Hindi ko alam kung nandito ako sa katawan na ito or wala ako sa katawan na ito. Yung mga iba, ini-explain nila habang nagpipray sila, then yung kanilang spirit humiwalay doon sa katawan nila. Then na-caught up yung katawan nila, napunta sa rooftop o yung iba nasa bubong ng mataas na arena. And then nakita nila doon sa arena na nagkakandak sila ng seminar or conference. Nakita nila yung kanilang sarili nagpipreach. Samantalang sa future pa yung conference na ka-schedule. So yan ay manifestation of discerning of spirits. Si Kenneth Hagin, nagkaroon ng manifestation ng discerning of spirits. Nakita niya si Jesus Christ. Pero sa gitna, parang may usok at parang may nang-iistorbo ng lumulundag-lundag na demonyo at hindi niya tuloy makita si Jesus Christ. Then sa vision na yon, yan ay vision ha. Bukas ang mata pero ibang nakikita. Yan ay manifestation ng discerning of spirits. Bukas ang yung physical eyes, pero mayroon kang ibang nakikita. Yan ay manifestation ng gift of discerning of spirits. So, parang sinasabi niya kay Jesus Christ na, palayasin mo tong demonyo, hindi ko naririnig yung sinasabi mo. And then, sabi ni Jesus Christ, hindi ko magagawa. So, nagtaka si Kenneth Hagin, ba't hindi mo magagawa? Kasi binigay ko na sa iyo ang authority para magpalayas ng demonyo. So ikaw ang gagawa dahil binigay ko sa iyo, tinurn over ko sa iyo ang authority. And then nirebuke niya yung demonyo. Sabi niya parang papi na nagulat na takot na yung kanyang buntot ay natupi and then umalis. So yan ay manifestation ng discerning of spirits. Kaya yung mga nagkikwento, hindi nila masyadong nalilinaw yung kanilang kwento na napunta sa ganitong lugar, sa ganyang lugar, may nakita na ganito na ganyan. Pero hindi naman sila nananaginip. So, yun ay manifestation ng spirits. And so, meron akong mga importanteng puntos dito na dapat yung malaman. Ito yung mga excerpts sa sulat ni Kenneth Hagin. It is not discernment. Many times what people call the gift of discernment is really the gift of the word of knowledge in operation. Na-explain ko na yun kanina. The discerning of spirits, sabi niya, is not a kind of spiritual mind reading. It is not spiritual mind reading. And the discerning of spirits is not psychological insight, nor is it mental penetration.
It is not the power to discern the faults of others. The gift of discerning of spirits is not fault-finding. Kasi akala nila kasi pag nag-ooperate sa'yo yung discerning of spirits, akala nila ang purpose nito ay i-expose yung maling ginagawa ng isang tao. Akala nila nakikita mo o nababasa mo yung laman ng kanilang isip. Hindi naman ganoon. Pag nag-operate ang discerning of spirits na nakafocus siya sa human spirit ng isang tao, nakikita mo yung condition ng kanyang human spirit, pero kailangan mo na makinig sa Holy Spirit kung bakit niya ni-reveal yun. Kasi hindi siya nagre-reveal ng walang purpose. At hindi siya nagre-reveal na ang purpose ay masama. Ang problema nito, kasi nga ang gifts of the Spirit ay nag-ooperate siya kahit sa mga immature believers. Ang problema nito kapag nag-manifest siya sa chismosa. Tapos hindi pa nababago yung tao, chismosa pa rin. Nung nakita niya yung condition ng human spirit, hindi na niya tinanong ang Holy Spirit kung bakit ni-reveal sa kanya yon. Ang problema, nakakuha siya ng ichichismis niya. So, imbis na ma-restore sana yung isang tao o gumaling yung isang tao sa kanyang condition, kung siya ay may sakit, emotional man, mental, or spiritual, or physical, imbis na gagaling sana siya, ang nangyari ay naichismis pa siya. Tapos sasabihin ng tao, nireveal kasi ng Holy Spirit. Hindi nagre-reveal ang Holy Spirit para meron tayong ichismis. Hindi magre-reveal ang Holy Spirit para meron tayong masaktan na tao at masasaktan pang ibang tao. Nagre-reveal siya kasi meron siyang plano doon sa kanyang inire-reveal. Meron siyang purpose. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nag-manifest ang discerning of spirits, ay madalas kasama niya ang word of knowledge or word of wisdom or both. Hindi pwedeng makita mo lang. Meron at mayroong message. Kaya kung babasahin ninyo si Robert Lardon, yung testimony niya about I Saw Heaven, Jesse Duplantis at mga iba pa, may mga purpose ang God kung bakit nireveal ang mga ito. Sa kanila, hindi lang ito para maranasan nila at sabihin, wow, grabe naman ang naranasan mo. Hindi ito binigay sa kanila para maging proud sila o para sila'y purihin. Ibinigay ng Lord ang mga ito sa kanila kasi may specific purpose and plan of God sa buhay nila at sa kung sino man yung involved doon sa ipinakita sa kanila. Kaya nga kung babasahin mo yung kanilang mga yung kwento, may mga magkakaparehas pero marami ding mga hindi magkakaparehas. Yung mga hindi magkakaparehas, hindi ibig sabihin na hindi totoo yung kanilang naranasan. Talagang ganun lang na hindi inalaw ng Lord na makita nila ang lahat. Inalaw ng Lord na makita ng isa yung hindi niya inalaw na makita ng isa. And vice versa. So, basta't ang bottom line dito, manifestation ito ng discerning of spirits at kapag nag-manifest ang discerning of spirits, mayroong specific purpose and plan of God. At kung ano man yung specific na purpose na yon, ako'y natitiyag, hindi para i-chismis. Hindi para mas lalong saktan yung tao. Kundi magre-resulta ito sa healing, restoration, and refreshing. Yan ang alam kong mangyayari pag sinunod yung purpose and plan of God doon sa manifestation ng discerning of spirits. Okay, so ito ba malagang bagay ito, yung balance ng spirits and work of the flesh. Kasi yung mga iba, yung discerning of spirits nagma-manifest sa kanila, lalo na yung mga intercessors. Sa mga intercessors, madalas mag-manifest sa kanila yung discerning of spirits pero sa area ng demonic spirit. Yan madalas mangyari sa kanila yan. Nakikita nila lagi yung demon spirits working or influencing yung nangyayari sa isang tao o nangyayari sa isang lugar.
Madalas yan sa mga talagang intercessors na hindi nakialam lang na mag-pray. Ito yung mga tinawag ng Lord to intercede. May mga ganon. May mga ganon. Most of them, mayroon silang prophetic calling. Most of the intercessors, mayroon silang prophetic calling. So, ang madalas mag-manifest sa kanila ay revelation gifts. The word of knowledge, the word of wisdom, and discerning of spirits. So, madalas silang makakita ng demon. Once na pinag-pray nila isang tao, laging nakakita ng demon. Nakikita nila kung anong demon yung involved sa nangyayari. Nakikita nila yung demon in operation doon sa ginagawa ng isang tao. Kung ano yung nag-i-influence sa kanila. Pero merong balance dito kasi pag hindi natin ibabalance ito ay baka iaasa na lang natin lagi sa discerning of spirits yung ating spiritual life. Ito yung balance. Hindi lahat ng nangyayaring hindi maganda sa buhay ng isang tao o sa isang lugar, hindi lahat ay kagagawan ng masamang espiritu. Sa buhay ng isang tao, hindi lahat ng masamang nangyayari sa kanya involve ang demon spirits. Iba ang demon spirits influencing a person doon sa works of the flesh. Kapag ang isang believer ay hindi pa talaga nag-matured, hindi pa na-develop ang kanyang spiritual life, natural, mangingibabaw ang works of the flesh. At kapag nangibabaw ang works of the flesh, it's not the evil spirits. Ang salarin. Kaya ang lagi kong joke pagdating sa ganitong topic, lagi kong joke. Dahil sa works of the flesh ng mga believers, pag sila lumapit sa pastor, ang remedyo ng pastor, i-rebuke yung mga spirits na nag-i-impluensya sa kanya. Rebuke dito, rebuke doon, rebuke ang spirit of ganito, spirit of ganyan. Parang gusto nang mag-backslide ni Satanas. Parang gusto nang mag-backslide ng mga demonyo kasi pati yung mga hindi nila kagagawan na pagbibintangan sila. Kaya nangyayari tuloy, rebuke ng rebuke, yung minister ng kung ano-anong klaseng espiritu, pati espiritu ng pag-ingay, espiritu ng pagkagulo, lahat espiritu na lang. Ikaw na espiritu ng pagkaaway, ikaw na espiritu ng pagkagalit, puro ganun na, puro espiritu na lahat. Ikaw na espiritu ng pagkasira ng aming gasol, lahat na nangyayari, spirit. O hindi maayos yung sound system kasi sa totoo lang, hindi naman talaga hinanda nung gabi. At before nag-start ng service, hindi naman talaga nag-sound check. So, hindi mag-function ng tama. So, tinawag yung mga kasama sa music team, nag-rebuke, ikaw na espiritu na nanggugulo sa aming sound system. Puro demonyo na lahat ang may kasalanan. Kasalanan ng tao, kasalanan ng Satanas ang kinauuwian. O, gusto na nila tuloy mag-backslide sa kanilang pagkasatanas, sa kanilang pagkademonyo. Dahil na pagbibintangan sila lagi. Hindi mahanap ang damit, hindi mahanap ang sapatos. Ikaw na Satanas na nanggugulo sa aking isip, nanggugulo sa aking memory, lumayas ka. Puro Satanas na lahat. Lahat na makitang problema, Satanas ang nasisisi. Ang hindi nila namamalayan, kapag nag-matured sila spiritually, ma-overcome nila ang works of the flesh, na ang mga works of the flesh na ito, madalas sila ang nagiging ugat ng problema sa ating buhay. Sa akin mismo, sa mga major problems sa aking buhay, matitrace back ko. Ito ay nung ako ay immature pa. At isa sa mga works of the flesh ang naging daan ng mga problema kung bakit dumating ito sa aking buhay. Na kung noon sana ay matured na ako, hindi ko na pinagdaanan yung mga problemang ito. At hindi ko pwedeng isisi sa demonyo yung mga nangyari sa akin na problema dahil sa aking works of the flesh. At madalas ganun na nangyayari. Kasalanan ng demonyo lagi. Wala tayong kasalanan. Demonyo lagi ang may kasalanan. So iba, although nakakakita tayo ng demon spirits through the manifestation of the gifts of the discerning of spirits, hindi lahat ng nangyayari sa isang tao may partisipasyon ang demon spirits. Okay? Kaya dito sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21, sinabi niya dito yung mga works of the flesh. At ang mga works of the flesh na ito, natural, pagka-involve ka sa works of the flesh na ito, mag-create yan ng problema. Hindi pwedeng hindi mag-create ng problema yan. Lahat ng mga yan ay result ng works of the flesh at works
or result ng immaturity of a believer. Hindi mo pwedeng i-confront lahat ng mga ito to overcome them. No. To overcome them, you need to walk in the Spirit. And walking in the Spirit, involved yan ang iyong regular devotion sa Lord. Walking in the Spirit, involved yan ang iyong pag-aaral, study to show yourself approved unto God, sabi ng 2 Timothy 2:15. Involved yan ang meditation consistently, and sabi ng Bible, day and night, consistent meditation in the Word. That is a part of walking in the Spirit. Following and obeying the Word of God, that is involved in walking in the Spirit. And if you will walk in the Spirit, you will overcome the works of the flesh. Ang problema sa atin, we are trying to overcome the works of the flesh, but we are not strengthening our spirit. We are not developing our human spirit. How can we overcome the works of the flesh? Parang ganito lang yan. Ang walking in the Spirit, parang pag-switch lang yan ng ilaw. Pag pumunta ka sa isang kwarto at madilim, hindi ka makikipaglaban sa kadiliman? Anong sasabihin sa'yo pag pumasok ka sa isang kwarto at naman napakadilim tapos ang gagawin mo, ikaw na dilim, lumayas ka, hindi kita kailangan dito, sawang-sawa na ako sa'yo, nakadiliman ka. Punong-puno na ako sa'yo sa kadiliman ka. Ayaw ko na sa buhay ko. Ayaw ko na sa'yo sa buhay ko. Lumayas ka, kadiliman. Alam po ninyo, kahit isang taong ka doon na magpalayas ng kadiliman, nandun pa rin yung kadiliman. Ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung switch ng ilaw, tapos ang problema mo, tanggal ang kadiliman pagka-switch mo sa ilaw. Ganun din. Ang ginagawa natin, palayas na tayo ng palayas. Ikaw na yung spirit of adultery, spirit of hatred, spirit of nicotine, espiritu ng pagsusugal, espiritu ng pagkalasing, espiritu ng kung ano-ano, lumayas ka. Ilang taon na natin ginagawa, palayas na tayo ng palayas ng demonyo. Ganun pa rin ang ating buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pagpapalayas ng masamang espiritu ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay lumago sa iyong spiritual life sa pamamagitan ng pag-devotion sa Lord regularly, pag-meditate ng kanyang salita, pag-connect sa mga malalakas na believers, paggawa sa lahat ng mga spiritual exercises consistently. Pag ginawa mo yan, lalago ang iyong spiritual life, at pag lumago ang iyong spiritual life, automatic na eliminate ang works of the flesh. Hindi mo pwedeng kunin lagi sa pagpapalayas ng espiritu. Kaya ang problema sa mga ministers na ganun ang kanilang paniniwala, pinipurisan na nila na mag-manifest ang discerning of spirits para yung isang tao matulungan daw siya na ma-overcome yung lust. Nako, kahit ilang demonyo pa ang ipakita sa iyo ng Lord, kung yung tao hindi siya lalago, kahit palayasin mo na yung pinakamayordomo ng spirit of adultery sa kanyang buhay, walang mangyayari. Walang mangyayari. Kahit palayasin mo yung espiritu ng alak na sinasabi mo sa tatay mo, kung lasinggero yung tatay mo, kung sino man yung member ng family mo, kahit espiritu ng emperador, lumayas ka. Espiritu ng San Mig, lumayas ka. Kahit tawagin mo na lahat. Yung mga santo na yung mga alak na yan, walang mangyayaring pagbabago. Kasi ang kailangan ng tao, maliwanagan ng kanyang isip through gospel, and then turuan siya to walk in Christ, na lumago kay Kristo para matanggal niya ang pag-iinom. Pag hindi niya gagawin yon, walang mangyayari sa kanyang buhay. Nagpapagod ka lang. Kaya ang isang tao ayaw lumago, wala kang magagawa doon. O pwede mo siyang ipag-pray na lang, intercede mo siya na lumago. Dahil pag lumago siya, automatic yan. Ma-overcome niya lahat ng mga demonyo niyan na sinasabi mo. Ma-overcome niya lahat yung works of the flesh pag siya lumago. Kaya nga sabi ng Bible, ano sabi ng Bible? Ang sabi ba niya, unang-una, go and cast out devils. Yan ba ang sinabi niya sa atin kagad? Hindi ah. Ang sabi niya, go and make disciples. Go and preach the gospel, go and make disciples. Bakit? Ano ba yung discipleship making? Discipleship making is guiding someone to grow up like Christ. Guiding someone to grow.
like Christ. Dahil pag nag-grow siya sa kanyang faith, nag-grow siya sa kanyang love sa Panginoon, siya na mismo ang mag-overcome kasi hindi pwede magsabay ang walking in the Spirit sa walking in the flesh. Hindi pwede magsabay yon. It's either one ang mangingibabaw. Pag hindi ka nag-walk in the Spirit, automatic. Pag nag-walk in the Spirit ka, automatic din. Pag nag-walk in the Spirit ka, automatic overcome the flesh. Pag hindi ka nag-walk in the Spirit, automatic, you will be overcome by the works of the flesh. At kahit ayaw mo na, wala kang magagawa kasi hindi ka nag-walk in the Spirit. Kaya kahit ayaw mo na ng adultery, ayaw mo na ng fornication, ayaw mo na ng drunkenness, ayaw mo na ng hatred, ayaw mo na yung mga bagay na ito, wala kang magagawa. Andyan sila. Ulit-ulit kang babagsak doon. Bakit? Kasi hindi ka nag-walk in the Spirit. Ma-eliminate lang yung mga bagay na ito sa atin when we walk in the Spirit. So, isipin natin lagi yun, ha? Ito yung mga works of the flesh. Ito yung mga works of the flesh. Now, the works of the flesh are manifest, which are adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Yung mga binabanggit dito na works of the flesh, yan mismo yung mga espiritong tinatawag ng marami na pinapalaya sa mga tao. Hindi mangyayari yan. Idolatry. Ano yung narinig natin sa mga intercessors? Ikaw na espiritu ng idolatry. Spirit of idolatry, sabi nila. Pero sabi niya dito, it's a work of the flesh. Although aware ako na kapag ang isang tao ay talagang lublub na siya sa works of the flesh, then pwedeng mag-ride in ang demonyo. Pero tandaan ninyo ito, ang sino mang believer, kahit siya ay ministers, once na nahulog siya sa works of the flesh, sabi niya diyan, wrath, witchcraft, tinatawag na spirit, di ba? Hatred, variance, heresies, seditions, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like. Marami pang hindi nakasulat na works of the flesh din. Katulad na ng pagsusugal, hindi nakasulat yan, pero hindi ibig sabihin na hindi siya works of the flesh. Then sabi niya dito, maging yung mga iba pang kagaya nito. So ang mga works of the flesh na ito, yan mismo yung naririnig nating espiritong tinatawag nila. Alam niyo, yan ay automatic yan talaga na ipapamuhay ng isang tao kung siya ay hindi nag-walk in the Spirit. Okay, so nabalance na natin yan. So punta tayo sa ibang punto. Discerning of spirits is discerning, pag nag-manifest ito, discerning the similitude of God. Discerning the similitude of God. Okay? Hindi ko lang kung oras ko nag-start, ha? Mahala na. Pag sinabing similitude of God, ibig sabihin, visible likeness. The visible likeness of God. Or the imaginative comparison of God. Katulad sa nangyari kay Moses, na ang nakita lang niya ay yung bandang likuran ng Diyos. That is discerning the similitude of God. Makikita niyo yan sa Exodus 33 verse 20 to 23. Na madalas na nababanggit natin, nakita ni Moses ang Diyos. Now, it's only the back part. At sa totoo lang, hindi niya nakita ang Diyos. It's just a discerning, manifestation of discerning of spirits. Si Isaiah, sabi niya, Isaiah 6:1, sabi niya, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord. I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. The truth is they didn't see God, but they saw the similitude of God as He was revealed in vision form. They were seeing into the spirit world. That was a manifestation of discerning of spirits. So we see that the discerning of spirits isn't just seeing into the realm of evil spirit. So, simula nung si Jesus Christ ay nag-ascend sa heaven, wala na nakakita sa kanya dahil nasa langit na siya. Pero after His ascension, may mga testimonies pa na may
nakakita o nakarinig sa kanya? Si Apostle John, sa kanyang vision sa Revelation, Book of Revelation. Si Apostle Paul sa kanyang conversion. Ano nangyari sa conversion ni Paul? Narinig niya ang boses ni Jesus Christ. Hindi niya nakita kasi nabulag siya. Pero narinig niya, Saul, Saul, why thou persecutest me? Narinig niya ang boses pero hindi niya nakita. That is also a manifestation of discerning of spirits. Narinig niya si Jesus Christ. O after ascension na yan, si John, nakita niya ang Holy Spirit. John, in his vision on the Isle of Patmos, saw the Holy Spirit as 7 spirits before the throne of God. Dun sa Revelation chapter 4, verse 5. That simply meant that in the spirit realm, John was seeing the 7 aspects of the Spirit of God. The discerning of spirits can also reveal cherubim, seraphim, archangels, or a host of God's angels. It could reveal Satan and his legions. Discerning of spirits can reveal the power, whether good or evil, that may be enforcing a supernatural manifestation or influencing a type of behavior. Okay, so yun yung balance kanina. No? Mayroong works of the flesh talaga, na works of the flesh lang talaga. And sometimes meron talagang involved na spirit kasi nag-ride in siya doon sa naging behavior niya ng isang tao. Kaya, bibigyan ko kayo ng parang mapagdideterminan ninyo. Pag works of the flesh, ang isang tao ganito. Pag works of the flesh, let's say adultery or fornication. Pag works of the flesh ito sa kanya, at least, nami-maintain niya yung tamang behavior. Maaring pasikreto niya itong ginagawa. At least, kasi nga, works of the flesh, hindi lantaran. Pero, kapag involved na ang spirit of lust, spirit of adultery, spirit of fornication, showy. Kaya dito nyo makikita yung mga style na mga porn artists na masyadong malaswa, masagwang tignan. That is spirit of lust. Involved na doon yung spirit of adultery. Kaya pag nakakakita sila ng lalaki, kahit hindi involved ang pera, pag nakita nila isang husband, gusto nilang akitin. Kasi ang isang purpose ng adultery, the spirit, hindi works of the flesh. Spirit of adultery, ang purpose niyan is to destroy relationship. Ganun talaga ang pinaka-purpose ng spirit of adultery. Not just to destroy you, but to destroy others. O kapag showy na yung isang lalaki, sa lalaki natatawag nating manyak. Hindi na yan works of the flesh, may involved ng spirit of lust or spirit of adultery or spirit of fornication. At ang katunayan dyan, madalas yung mga nagtitiktok, hindi na namamalayan, na i-impluensyahan na sila ng spirit of lust. Any kind of dance, steps, na nagki-create sa isip ng tao ng adultery or fornication, it's because the spirit of lust ay nagpi-perform. So akala nyo kayong nagpi-perform ng sayaw. Pero katunayan dyan, ang nagpi-perform doon is the spirit of lust through you. Kaya kung ikaw ay sumasayaw, at ang signal na sinisend niya sa isip ng tao ay adultery and fornication, ikaw na nagtitiktok is being used by the spirit of lust. You're being used by the spirit of adultery and fornication. So akala natin ang ganda-ganda na panoorin yung sayaw nila. Naalala ko tuloy yung isang kapatiran natin na dancer. Nag-perform ng sayaw na lustful yung dating. O kaya lustful, no? Kasi hindi na yan works of the flesh.
It's the spirit of lust performing through an individual. So sa mga bagay na yun, balance nga. Sa mga bagay na yun, hindi na yun works of the flesh. Spirit of adultery na yan, or spirit of lust na yan. Okay, so dapat nating discern yung kung anong klaseng spirit ang involved or nag-influensya sa isang sinasabi ng tao o sa ginagawa ng isang tao. So I think meron pa akong 10 minutes. Tatapusin ko na lang to sa mga importante pang dapat nating malaman. Si Jesus Christ, minsan, kasama niya ang kanyang mga disciples. Nagtanong siya. Sabi niya sa kanyang mga disciples, sino ako sa pagkakakilala ng mga outsiders? At ang sagot nila, sabi nila ikaw si Elijah. Sabi nila ikaw si ganito, si ganyan. And then sabi niya, sa inyo, sino ako sa pagkakakilala ninyo? And then sabi ni Peter, you are Christ, the Son of the living God. And then sabi ni Jesus Christ sa kanya, hindi yan ni-reveal ng flesh and blood sa'yo, but it was revealed to you by my Father. Siyempre, ang Father, nagre-reveal siya through the Holy Spirit. So, nakita ni Jesus Christ sa sinasabi o sa sinabi ni Peter, nakita ni Jesus Christ, na-discern ni Jesus Christ kung anong klaseng spirit behind or anong klaseng spirit ang nag-ooperate or nag-i-influence sa sinabi ni Peter. At nakita ni Jesus Christ, it was a good spirit. It was influenced by the Holy Spirit. And then nagtuloy-tuloy si Jesus Christ sa kanyang sinasabi. And then nabanggit niya sa kanyang mga disciples na pahihirapan ako sa Jerusalem. Kinakailangan kong gawin ito. Dahil ito talaga ang purpose ko kung bakit ako pumunta dito. Para tubusin ang sangkatauhan. Ito si Peter, kakagamit lang sa kanya ng Holy Spirit. Kakagamit lang kay Peter ng Holy Spirit. Ang sabi niya, ay hindi Lord, hindi kami papayag. At sa kanyang sinasabi, may ibang nakikita si Jesus Christ. Hindi lang basta doon sa sinasabi, which is magandang practice natin yan pag may kausap kang tao, huwag kang dumepende sa kanyang sinasabi lang. Discern the spirit behind. Okay? So, anong sabi ni Jesus Christ? I rebuke you, Satan. Nung sinabi niyang I rebuke you, Satan, or get thee behind me, Satan. Then sinabi ba dyan yun? Si Peter ang kausap niya? O naka-address ba yan kay Peter? Hindi. Kasi kung naka-address kay Peter, di sana, Peter, I rebuke you, sabi niya sana. Pero habang nasa harap niya si Peter, meron siyang ibang nakikita. Yung spirit behind sa sinasabi ni Peter. So, yung aral doon is nadi-discern ni Jesus Christ yung spirits behind a manifestation. Okay? So, kasi kung ganun tayo, meron tayong spiritual sensibility or spiritual sensitivity, may possibility o mataas ang possibility that we can be used by God through the discerning of spirits. Kumbaga parang yun ang kanyang introduction. And isa pang aral dito, you can be used by the Holy Spirit and it is genuine. But if you are not careful, kakagamit lang sa'yo ng Holy Spirit, you can also be used by Satan. Kita natin kay Peter, he was a disciple of Jesus Christ. Not just an ordinary believer. He was a leader.
He was a lay leader of Jesus Christ. Ginamit ng Holy Spirit. Pagkatapos mismo gamitin ng Holy Spirit, ginamit siya ng evil spirit. Hindi ba nare-realize sa atin na nangyayari yon? Hala natin hindi tayo magagamit ng evil spirit. Pero ang katunayan ay halos lagi sa tuwing ginamit tayo ng Lord, naiinggit itong si Satanas, kaya gagamitin din niya tayo. Natatawa ako hindi ko na alam kung sino nagkwento sa akin, pero tungkol kay Andre. Habang nasa youth camp sila, banal na banal. Nasa youth camp sila, walang masamang ginagawa. Pero pagkatapos mismo ng youth camp, doon sa youth camp, ginamit sila ng Lord. Hindi maisip na gumawa ng mali habang nasa youth camp. Kayang-kaya yung labanan, lahat ng mga temptations. Pero nang tapos na ang youth camp, kakagamit lang sa kanila. Sariwang-sariwa pa yung pagkagamit ng Holy Spirit sa kanila. Pagkatapos ng youth camp, si Satanas naman ang gumamit sa buhay nila. Ganon, inaabangan lagi ng Satanas yun. Pagkatapos mo mismo gamitin ng Lord, inggit siya. Inggit yan. Gusto rin niyang sumingit. Kaya pagkatapos mo mismong gamitin ng Holy Spirit, kaagad-agad titingin si Satanas ng pagkakataon para gamitin ka rin niya. At sa lahat, bago ko magtapos, sa lahat ng mga hinahayaan nating mag-minister sa atin, kailangan nating ma-discern kung yung pag-minister nila sa atin ay it's by the Spirit of God. Ako mismo, hindi ko naman sinisiraan yung mga ministers na ito, kaya hindi ko naman babanggitin yung kanilang mga pangalan. Ipapakita nila sa iyo na talagang gusto nilang maging blessing sa iyo spiritually. Walang masama doon. Gusto nilang maging blessing sa iyo spiritually. At tatadtarin kanila ng kanilang mga personal message sa iyo sa chat or either text or minsan tinatawagan ka. At parang mararamdaman mo, concerned sila sa akin, may malasakit sila sa akin. And then, bigla na lang i-reveal sa iyo ng Lord. They are after your finances. They are after your money. Ako, ilang beses ko nang na-discern yan. Ilang beses ko nang nakita yan sa maraming ministers. At minsan, hindi mo sila masisi kasi nga walang pinanggagalingan ng kanilang, walang extra income. Dumidepende lang sila sa binibigay ng church at kung yung church ay maliit pa. So, hindi mo sila masisi sa mga ginagawa nila. Pero, ang hindi nila alam, yung ginagawa nilang yun ay mas magpapababa ng level ng kanilang buhay. So, maging maingat kayo kasi ang daming mga lalapit sa inyo. Yung mga magpapakita sa inyo na akala mo ay mabait na pastor. Alam po ninyo, kung talagang tama ang purpose nila, meron silang members, meron silang tupa. So, dapat ang alagaan nila yung tupa nila. Ang pagpakitaan nila ng malasakit, yung tupa nila. Hindi nila dapat uubusin yung oras nila para i-encourage kayo kasi may pastor kayo. May mag-aalaga sa inyo dapat. Mayroon kayong lalapitan dapat. Hindi yung dapat inilalapit sa iba. Pwede kayong humingi ng prayer request sa kanila pero kung yung mga personalan na, dapat yung pastor ninyo ang gagawa nun. At kung may gumagawa sa inyo na ibang pastor yun, discern nyo yan. Discern nyo yan. Maghanap niya ng kapalit. Hindi niya sasabihin yan sa inyo pero maghanap niya ng kapalit. Nalala ko tuloy yung kachat ko kagabi. In-unfriend siya. In-unfriend siya nung hindi na siya nakakapagbigay ng love gift. See? Maghahanap niya ng kapalit pag magpapakita niya ng malasakit. So you must discern the spirit behind kung ano yung nag-work sa kanila, kung ano yung nag-influence sa kanila. So kapag na-develop yung ating spiritual discernment, then malaki ang possibility na mag-manifest sa atin yung discerning of spirits. At alam po niyo, napakahalaga ng gift na ito sa body of Christ. Kailangan din natin, pero hindi natin dapat puwersahin. Dahil baka mamaya humihingi ka ng manifestation ng discerning of spirits. Gusto kong makita si Satanas.
Nako, pag hindi ka pa equipped as a believer, baka pagkakita mo kay Satanas, tatakbo ka rin lang. Okay, so dito tayo magtatapos sa lesson 12. You're blessed.